culture, society, and politics subject. The purpose of this interview is to understand how culture, society, and politics influence the lives and works of members of our community. Hi guys, nandito tayo ngayon sa room ng isang guro na ating interview. Ako din si Monica Makabalin ng Nakita mo ka question lang. First is, paano mo tinutulungan ng mga estudyante na naintindihan at igalang ang ibang kultura? For me, I help students for them to know and respect diverse culture by saying them that each of them inside the classroom has diverse culture. So whether you are a Christian, a Muslim, and so many religion, you have to respect their beliefs, traditions, and culture. By respecting yung ano lang kung ano yung dapat gawin nila, huwag mo sila kung ano ganito dapat gawin mo to. Kasi iba yung culture niya compare sa iyo. For example, Christians and Muslims, so they have different cultures. So iba yung paniniwala ng mga Muslim, so iba din yung paniniwala ng Christian. So kailangan respetuhin mo kung ano yung dapat gawin ng mga Muslim at kung ano yung dapat gawin ng mga Christian. Sa tingin mo, paano makakatulong ang paaralan para maging pantay at patas ang lahat sa lipunan? Okay, para sa akin, yung paaralan nakakatulong sa mga estudyante na maging pantay at patas sa lipunan by treating them equally. Walang nakakalamang, walang favoritism. Dapat pantay lang kung ano yung treatment mo sa estudyante mo, ganun din doon yung treatment mo sa ibang estudyante. Walang nakakalamang, walang may paborito ko si ano, dapat kasi alam naman natin kung dapat alam natin yung pantay-pantay lang yung treatment natin sa bawat isa. Kahit na ano yung profession mo, kahit na magsasaka ka lang, kahit na vendor ka lang, kahit na ano, wala kang pinag-aralan, dapat pantay lang yung trato mo sa tao. Hindi binabase yung hindi binabase sa kung ano meron ka, sa kung sino ka, sa pag trato mo sa isang tao. Dapat kung ano yung trato mo sa mga farmer, for example, sa vendor, sa mga walang, sabihin natin sa mga out of school youth, yun din dapat yung tinatrato o ginagawa mo sa ibang tao. Kahit na ano pa yun, mahirap, mayaman, dapat pantay lang kung ano yung treatment mo sa isa, dapat ganun din sa iba. Ano ang pakbayan ng mga guro sa paghubog ng mga kabataan responsable at aktibo ng mga pagkakas? Okay, for me as a teacher, or the students to be responsible and active in the community. For example, in school, we are giving them their assignment, their tasks, their projects to be for them to know what they're going to do on their own. Just like in our community, if they have, kung mayroon silang gustong sabihin o gustong ipahayag sa community, sa lipunan natin, you have their rights, di ba? May rights tayo na sabihin yung nasa loob natin kung ano yung opinion natin. For example, about corruptions. So, students also need to be active by saying their perspective or their opinion with the issue. Kailangan natin makialam kasi parte tayo ng lipunan. So, as a student, we need to express our opinion by that. For example, the corruptions, di ba? So, kailangan nila hayag na
dapat yung mga pipiliin natin mga future leaders, dapat yung may pakialam sa mga tao. Dapat hindi yung mga kurakot. Dapat yung may malasakit sa kapwa nila. Hindi yung pera lang ang iniisip nila, kundi yung mga nasasakupan nila. Okay, thank you, ma'am. Nandito ako ngayon sa tindahan ni Nanay Alice. Sa interview. Siya yung i-interviewin ko para sa vendors. Kasi nasa tindahan. So, Nay, may 5 question ako dito para sa'yo. Ayo! Okay. Ay, Number 1. Sorry. Paano ipinapakita ng iyong pagtitindang kultura o tradisyon ng ating lugar? Sa isang maayos at mapayapa at malinis na na lugar. Ganun lang yun. Sa isang maayos, malinis, at mapayapa at maayos na pagtanggap sa mga customer. Okay. Pangalawa, ano ang mga problema sa lipunan ang madalas mong maranasan bilang maliit na tender? Yun ang problema sa lipunan. Sa lipunan, ang nararanasan ko minsan, mababa ang presyo ng mga bilihin, minsan mataas, minsan lugi kami, at minsan din ay may tubo naman, pakunti-kunti lang. Okay. Pangatlo, dito to paano naapektuhan ng mga batas o patakaran ng gobyerno ang iyong kita o hanap buhay? Naapektuhan sa batas. Minsan, ayaw bumili ng customer kasi mataas ang presyo. Kasi gawa yun ng batas eh. Pinatataas nila yung presyo. Minsan naman, dahil sa batas na ginagawa ng gobyerno, meron pa rin tayong binabayaran na mataas na tax. Okay. Yun lang. Yun na yun. So, pang-apat, paano ko tinutulungan o sinusuportahan ng mga tao sa inyong lugar bilang lokal na tendero? Sinusuportahan tayo, tinuturuan tayo kung saan ang tamang mamili ng maayos at tinuturo sa atin kung saan yung magandang pamilihan. Yun ang tinuturo sa akin ng mga lokal na tao sa paligid. Ano yun eh? Tingnan ano yun? Yun na nga, ang ibig sabihin, ulitin mo yung tanong kayo, hindi ko na naintindihan. Paano ko tinutulungan o sinusuportahan ng mga tao sa inyong lugar bilang lokal na tendero? Ayun na nga, tinutulungan ako ng mga tao. Sinasabi nila sa akin, doon ka mamili, ka mas mura ang presyo doon. Yun yung mga sasabihin naman ng iba na dito ka pumunta at maayos ang pamimili doon, tutubo ka ng malaki, medyo tutubo ka ng malaki, or mas madali pa ang magiging transportasyon na malapit lang. Okay. So ito na, last na tong tanong. Sige, salamat naman. Number 5, anong mga pagbabago sa lipunan ang gusto mong mangyari para mas mapadali ang iyong trabaho? Gusto kong mabago sa lipunan na yung katulad natin na nandito tayo sa mga liblib na puok, yung ating mga tindahan. Gusto ko naman magtayo ng ang lipunan natin ng isang malaking grocery or ano man dyan sa mas malapit sa atin para makaginhawa naman ang ating buhay sa pamimili. Madali lang hindi tayo magastusan sa pamasahe. Yun ang gusto kong gawin ng lipunan. Okay? Thank you so much na Bye-bye, go. time. Ngayon sa i-interviewin ka na tricycle driver. So magpakilala ko muna. Ako si Kim Dora, tricycle driver ng Kalilangan. Paano mo nakikita ang respeto at pagtutulungan ng mga driver at pasahero sa inyong lugar? Pareha ng mga tricycle driver, inahangdan yun nga kung na pasahero nga pareha nam diya nga kuan gaali kung na pasahero nga mo para unya mo labay pud nga pamasahero nga giagian ako ang gaali nga wala ka bantay sa pasahero. Dinanglan yun di mo nga dilit ni mo hunungan ang pasahero nga gabang para ang imong adtoan tong gaali nga tricycle driver nga gapangitag pasahero aron kanang hinungdan sa inyong mayong relasyon sa inito sa inyong nga driver.
you. Ang ikatulo nga question, ay ikaduha, paano nakakatulong ang mga driver ng tricycle sa pag-unlad ng komodidad? Pareha nang may mga trabaho sa gobyerno, hindi ka nang naignapamaligi ang mga kuan. Bisa na siya ang mga kuan. Dayo ang ilang atudan sa ilang produkto. Kanang usa sa matabang sa mga tricycle driver sa mga tao. Dali sila maka baligya sa ilang kuan paninda kuan ilang produkto o dali lang po sila maka abot sa ilang adtuan kanang isa ka maitabang sa driver nga tricycle driver nga kuan sa mga tao o pagdag sa komunidad. Okay. Ikatulo, thank you kuya. Last question na kami. Sa tingin mo, ano ang makakapagbuti sa samahan ng mga driver at mga opisyal ng gobyerno? Kana kinahanglan jud nga kung na sila butang implement nga batakaran o sa bayron nun sa municipal kinahanglan nga mo cooperate jud ang mga tricycle driver o mo sunod sa ilang mga patakaran aron aron maayo ilang relasyon o maayo pud ang lakaw sa kuan munisipyo o munisipal o ang mga driver. Ito lang. Ito lang. Thank you kuya. Thank you sa mga time. Naakoy dito. Naakoy tulo ka question diri. Pwede ay 5 pero pwede lang ka tuloy mo sabag. Hi ma'am. Naakoy 5 questions sa mo ba? Pwede sa ka mag-pilot. So, hi, I am Ms. Naira Untawar Umar. I am a barangay secretary at barangay Tanangwa, Ulano del Sur. Of 2 years, almost 3 years na ako nga secretary ni Kapitan Honorable Nagatin. So ako po si Julita Magabalinundas na Dr. sa PTI. Kunaki yung mga question dali ma'am. First question is, paano nakakatulong ang iyong trabaho sa gobyerno sa pagbibigay ng magandang serbisyo sa tao? As a barangay secretary, nakakatulong ako in a way na ako yung nagpo-process, ako yung umiipon, ako yung naglilista ng mga pangalan na kasali sa, kunyari, may mga program kasi ang WAO tulad ng walang gutom. So in that way, as a secretary, is trabaho kong mag-survey and doon ko nalalaman yung income saka yung mga need ba talaga, yung mga tao na need na makabilang dun sa walang gutom. So, as a barangay secretary, masasabi ko na nakakatulong ako sa pamamagitan na yun nga, pag may mga ayuda, sa akin dumadaan dun yung mga pangalan nila. So, next question, anong mga kultura na pagpapahalaga, malasakit, bayanihan ang mahalaga sa paglilingkod sa publiko? As a barangay secretary, naniniwala ako na bayanihan ang pinaka-importante na dapat natin i-adapt. Kasi hindi naman talaga magagawa ng isang trabaho or mga gawain sa barangay kung hindi magtutulong-tulong. Hindi naman yun kayang gawin ng isang secretary lang, ni treasurer o ni kapitan kung hindi magbabayanihan ng mga taga doon sa Panangwa o Lano del Sur. So, yun ang pinaka-importante para sa bayan. The third question is, paano nakakatulong ang mga programa ng gobyerno sa pagbutas ng mga problema sa inyong komunidad? Tulad ng sinabi ko kanina sa first question, meron kaming programa, madami kami actually programa, pero isa na doon ang walang gutom. Or, yes, walang gutom.
which is nakakatulong siya in a way na ang walang gutom program, kapag kasali ka doon, maaari ka maka-receive ng half sack na rice, canned goods, and may mga noodles din, which is mga, let's say, sa maliit na pamilya, maabot yun ng mga 3 to 4 weeks, at sa mga dami namang pamilya, mga 1 week is pwede na yun. So nakakatulong talaga, malaking tulong na siya para sa mga pamilya na napakabilang dun sa programa namin na walang gutom. Fourth question is, anong mga hamon o problema ang nararanasan mo sa pagpapatupad ng katarungan at pagkakapantay-pantay? Pag-uusapan natin naman ng pagpapantay-pantay is hindi maiwasan tulad ng paulit-ulit tayo dun nga sa programa namin na walang gutom. Hindi naman kasi pwede na lahat ng tao is isali ko dun or ilista namin. So, dun na part, medyo nahahamon yung pagkapantay-pantay namin, and yun yung pinakamalaking hamon sa amin, or lalo na sa akin as barangay secretary, kasi ako yung naku-question ng mga taga-Panang na bakit daw hindi ko nilista si ganito at nilista ko si ganyan. Which is in the first place, palagi ko naman sa kanilang sinasabi na sa amin, dito sa barangay, nagbibigay lang kami ng pangalan. Yung mga pangalan nyo, yung trabaho nyo, lahat yan, hindi kami yung pumipili kung sino yung mapapabilang dyan. Binibigay lang namin yan sa DILG, sa Department of Interior and Local Government Unit of Waolano del Sur. Sila yung kumikilatis, iniiba nila yung maaaring makatanggap ng mga programa at hindi. Kumbaga yung life nila is pwede lang hindi makatanggap at hindi. So, dun talaga nahahamon. Kami yung natu-question kapag mga may bigayan na. Pagkasali na talaga yung mga bigayan na. Okay, the last question is, paano maaaring magtulungan ang mga mamayan at mga empleyado ng gobyerno para mas maayos ang lipunan? Para sa akin, maaari silang magtulungan sa kahit sa pinakasimpleng bagay lamang, which is ang pagtanim ng puno or paglinis ng sa paligiran. Kasi kahit naman maglagay kami ng ordinansa, gumawa kami ng mga law na paulit-ulit, hindi din magtutulungan or tutulong yung mga taga-komunidad sa amin as their barangay officials, is hindi yun mapapalaganap. So, in that way, I believe na madali lamang namin masusolusyonan ang mga problema kung may bayanihan kami dun sa aming barangay, which is, as I see and have seen, is na unti-unti din namang not totally masasabi ko na lahat ng taga doon ay tumutulong sa amin in terms of pag-meetings, but mga 70% ng tao sa Panang ay tumutulong sila pag in terms kapag na humihingi ang barangay ng tulong galing sa kanila. Thank you, Ma'am Secretary.